Mga kasambahay, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Inaasahang tataas ang bayad sa kuryente sa mga susunod na buwan dahil sa epekto ng gulo sa Middle East, ayon sa power utility distributor na Manila Electric Company o Meralco. Ito'y sa kabila na ang Meralco ay hindi naman kumukuha ng supply ng kuryente sa mga power plant na gumagamit ng langis. Sa isang pahayag, sinabi ni Meralco Vice President and Head of Utility Economics Larry Fernandez na mayroon inflationary pressure sa sektor ng enerhiya ang gulo sa Middle East na pwede maging dahilan ng pagtaas ng presyo ng kuryente. Hataw Balita ngayon. Maaaring pag-aralan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang pagpapatupad ng 4-day work week bilang hakbang ng pamahalaan upang makatipid sa enerhiya sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, posibleng ikonsideraan ng Pangulo ang mungkahi lalo na kung lalala pang sigalot sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Gayunman, wala pa umanong formal na talakayan tungkol dito sa gabinete ng Pangulo. Ang panukala ay unang iminungkahi ni Senator Sherwin Gatchalian upang makatulong na mabawasan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis sa publiko. Sa ngayon po ay maaaring pag-aralan po ng Pangulo ang ganyang suwestyon, lalo na kung magiging malala pa po ang nangyayaring Israel-Iran issue. Sa ngayon po ay hindi pa po ito napag-uusap. Hataw Balita ngayon. Inatasan ng Interagency Committee ang mga tanggapan ng gobyerno na gawin ang ibayong pagtitipid sa kuryente at pag-utilize sa renewable energy sources kung maaari. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang chairman ng Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee. Pinalalahanan nila ang mga government offices na sundin ang Energy Management Program. Kabilang sa kanilang pinapayo na laging iset ng hindi bababa sa 24 degrees Celsius ang thermostat ng aircon sa mga tanggapan ng gobyerno. Gayon din ang pag-activate ng sleep settings sa mga office equipment, pag-adapt sa flexible work arrangement at iba pang interventions. Mahigpit namang imomonitor ng DOE ang compliance ng mga ahensya ng gobyerno kung saan magsasagawa sila ng mga random spot check at mag-i-issue ng energy ratings. Hataw Balita ngayon. Hindi pa napag-uusapan kung magkano ang posibleng ibabawas sa fuel excise tax sa ilalim ng planong special powers para sa Pangulo. Ayon kay Yusek Claire Castro, pakikinggan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng economic team ng pamahalaan hinggil dito. Ito ay upang matukoy kung anong reduction rate ang pinakamainam ipatupad. Ang hakbang ay bahagi ng paghahanda ng pamahalaan sa posibleng pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Ano na pag-usapan po ito? Wala pong napag-usapan kung gaano kalaki, kung gaano kababa. Basta ang gusto lamang po niya sana ay magkaroon po siya ng power at makikinig naman din po siya sa mga economic team kung ano yung pinakamaganda po na reduction rate. Hataw Balita ngayon. Sesertipikahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent ang panukalang batas na magbibigay sa kanya ng special powers upang mabawasan ang fuel excise tax. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, napapanahon ang hakbang dahil sa banta ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng gulo sa Middle East. Layunin ng panukala na pansamantalang mapagaan ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo sa mga mamimili. Makikipag-ugnayan din ang Pangulo sa Kongreso upang mapabilis ang pag-aproba ng nasabing panukala. Since siya mismo nang hingi nito, it will be declared as urgent or certified as urgent. Yes po, dahil po napapanahon. Hataw Balita ngayon.
Ilang mambabatas ang nagrekomendang ipatupad ang probisyon ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law para sa automatic suspension ng fuel excise tax kapag lumampas sa $80 o $80 ang presyo ng kada bariles ng krudo. Gayunman nilinaw ng Malacanang na hindi na ito maaring gamitin dahil umiiral lamang ang probisyong ito mula 2018 hanggang 2020. Dahil dito, kailangan na ngayon ng panibagong batas upang mabigyan ng kapangyarihan ang Pangulo na magbawas ng excise tax sa langis. Ito ay upang matulungan ang publiko sakaling patuloy na tumaas ang presyo ng petrolyo. Sa huli natin pong pakikipag-usap, ang sabi po sa atin kapag ka po nag-lift or nag-suspend po ng excise tax ay dapat po 2018 to 2020. So sa ngayon po ay hindi po siya umiiral, kaya po ninanais po ng Pangulo na magkaroon ng panibagong batas para po mabigyan siya ng authority na ma-reduce ang excise tax. Hataw Balita ngayon. Inamin na Malacanang na maaaring maapektuhan ang ilang programa ng pamahalaan kapag ibinaba ang fuel excise tax. Ito ay dahil bahagi ng kita mula sa buwis sa langis ang ginagamit sa pagpopondo ng government services. Gayunpaman, sinabi ni Yusek Claire Castro na handa mag-adjust ang pamahalaan kung kinakailangan. Dagdag pa nito, pansamantala lamang ang hakbang upang matulungan ang mga Pilipinong maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng krudo. Ga-adjust din po. At sabi nga naman po ng Pangulo, ito'y temporary. Para lang po makaagapay tayo kung darating po talaga na sobrang mahihirapan po ang ating mga kababayan sa pagtaas po ng presyo ng krudo. Hataw Balita ngayon. Maglalabas ng direktiba ang Department of Agriculture o DA upang magsagawa ng cost cutting o pagtitipid sa mga tanggapan nito sa buong bansa. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, kabilang sa hakbang ang pagbabawas ng ilang gastusin sa operasyon ng mga regional field offices, bureaus, attached agencies at iba pang tanggapan ng ahensya. Layunin ng hakbang na makatipid sa enerhiya at iba pang resources habang pinananatili ang operasyon ng mga programa ng pamahalaan para sa sektor ng agrikultura. Sakaling lumala ang sitwasyon, maaari ring ikonsidera ng ahensya ang pagpapatupad ng work from home setup sa mga kawani nito. The President, magkakaroon na ng pagtitipid din ang DA. Malaki yung gastusin natin, of course. DA is one of the biggest bureaucracy. We have so many regional field offices, bureaus, attached agencies, and corporations. At marami ring sasakyan. So, lahat ng pwedeng pagtitipid gagawin. Nagbigay na rin ng directive actually. Hataw Balita ngayon. Mahigpit na minomonitor ng Department of Agriculture ang nagpapatuloy na gulo sa Middle East na maaaring magpataas sa presyo ng langis. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., posibleng tumaas ang gasto sa fuel, fertilizer at freight na ginagamit ng mga magsasaka at mangingisda kung tatagal ang tensyon. Binigyang diin din ng DA ang kahalagaan ng Strait of Hormuz kung saan dumaraan ang malaking bahagi ng supply ng langis sa mundo at maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo kapag nagkaroon ng aberya. Babala ng ahensya, maaari rin itong pataasin ang shipping cost ng mga imported na produkto tulad ng trigo at animal feed na posibleng magresulta sa pagmahal ng tinapay, manok at baboy sa merkado. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Department of Agriculture na may nakalaan ng pondo para sa fuel subsidy ng mga magsasaka at mangingisda sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, may 100 milyong piso na pondo na maaaring gamitin mula sa 150 million budget para sa fuel subsidy program ng ahensya. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng 5,000 one-time subsidy ang mga magsasaka at 3,000 naman ang mga mangingisda.
upang makatulong sa kanilang gastusin sa produksyon. Target ng ahensya na mabigyan ng ayuda ang nasa 9,700 na mga magsasaka at 15,000 na mga mangingisda sa initial distribution. Sa ngayon, meron tayong 100 million na allocation out of the 150. Actually, meron tayong budget last year, yung 2025 natin, na fuel subsidy for our farmers and fishers. Hindi yun nagamit. So ngayon, gagamitin yon. Meron na tayong Memorandum Circular 35 and 42 na, kumbaga ito yung guidelines for the implementation nun. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Agriculture na mananatiling food secure ang Pilipinas sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, sapat ang supply ng bigas sa bansa mula sa lokal na produksyon at imported na supply hanggang sa susunod na harvest season. Dagdag pa niya, nagmumula ang imported na bigas ng Pilipinas sa mga bansang tulad ng Vietnam, Myanmar at Cambodia na malayo sa Middle East. Sa ngayon, sinabi ng DA na wala pang indikasyon na aabot sa 70 pesos kada kilo ang presyo ng bigas dahil nananatiling mababa ang halaga ng imported rice. Oy, gising-gising, bangon-bangon. Ngayon po ay oras na ng 4:55 ng umaga. Kaingat po sa mga nagbabiyahe at laging magtagabilin. Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mariing pinabulaanan ng Philippine National Police ang kumalat sa social media na umano'y nationwide suspension ng klase at trabaho mula March 4 hanggang 6 dahil sa banta sa seguridad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., walang katotohanan ang naturang impormasyon at hindi ito nagmula sa alinmang otorisadong ahensya ng pamahalaan. Dahil dito, inatasan na ng PNP ang Anti-Cybercrime Group na tukuyin kung sino ang nasa likod ng mapanlinlang na post at magsagawa ng kaukulang aksyon laban sa mga responsable. Nananawagan din ng PNP sa publiko na manatiling kalmado at huwag magpakalat ng maling impormasyon at umasa lamang sa mga opisyal na anunsyo ng pamahalaan. Correct tayo doon. Hataw Balita ngayon. I think we have to warn also the public at the same time. Tulungan natin yung sinasabi ng PNP. We have to warn them kasi di ba magkikreate ng panic yan doon sa iba. Ha, talaga ba ganito katindi yung security problem? After na magkaroon ng gulo diyan sa Middle East, especially may nababalita, we have EDCA sites in the Philippines. Ganun po. So, we have to help the PNP na ma-distribute itong mga panawagan nila na hindi tayo dapat maniwala. So, anong dapat gawin ng ating mga kababayan? They have to double check. Tama No, mga sites. Doon, pumunta lang kayo doon sa mga legitimate na mga sites. But, sinasabi nila, ay, teka muna, even the legitimate sites nila, nafi-fake na rin. Pwede naman. Kung sinasabi, walang trabaho, suspended yung trabaho, counter-check with the Department of Labor and Employment, counter-check with the DepEd. Yun ang ating gustong panawagan. Tama yun, Ani. Saka doon sa ating mga kababayan, pag meron tayong nakitang ganyan na alam mo namang medyo kaduda-duda. Don't share it anymore. Yan. Kumbaga, wag mo lang i-share. That's correct. Minsan kasi ang ginagawa ng iba, totoo ba to? O kaya sasabihin nila, for fun lang. And don't share it. Oo. Don't share it kung ikaw ay hindi ka pa tiyak. Yan, Diba? tama yan. Dapat, mas maganda, Ani, Sherwin, i-follow nila kung ano yung mga otorisado talaga ng mga social media sites ng ating government. Lalo na yung kagaya ng PNP. At siyempre, sa atin din, para makita nila ano ba talaga yung totoong balita ng Sherwin. Oo, tama yan. And don't be in a hurry of posting it and sharing it para dun sa ating mga kababayan. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, pinag-aaralan ng Department of Migrant Workers ang land travel bilang alternatibong paraan para sa repatriation ng mga Pilipinong nais umuwi mula sa Middle East. Ito ay dahil sarado pa ang airspace at ilang paliparan sa mga bansang apektado ng tensyon sa rehiyon kabilang ang Israel, kaya limitado ang paggamit ng air travel.
Ayon sa ahensya, maaaring dalhin muna ang mga Pilipino sa mas ligtas na lugar sa pamamagitan ng land travel kung saan maaari silang sunduin at ihatid pabalik sa Pilipinas. And given the closure of the airspace and airports in many of the attacked Gulf states, including Israel, of course, and so we are looking at possible alternative ways. Ngayon, kung sarado ang air option, then possibly land options are there, but that is as far as I go. Okay, hindi ko na sasabihin yung detalye for the safety and security of our people. Hataw Balita ngayon. Nais ng Department of Migrant Workers na mabawasan hanggat maaari ang mga panganib bago simula ng repatriation ng mga Pilipino mula sa Middle East. Ayon kay Migrant Secretary Hans Leo Kakdak, layunin ng pamahalaan na matiyak na halos zero risk ang sitwasyon bago ilikas sa mga OFW habang nagpapatuloy ang drone at missile attack sa ilang lugar sa rehiyon. So we want those risks down to zero as much as possible before we undertake repatriation. We do not want to place any of our citizens or nationals or OFWs in harm's way as we undertake repatriation. Sa ngayon, umabot na sa 1,189 OFWs ang nagpahayag ng kagustuhang magpa-repatriate na karamihan ay mula sa Bahrain na sinundan ng Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Kuwait, Israel at Lebanon. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ang Department of Migrant Workers sa mga OFW sa Middle East na mahigpit na sumunod sa safety protocols ng kanilang host country. Ang kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, mahalagang manatiling alerto ang mga Pilipino lalo na kapag may naririnig na warning ng pag-atake. Pinayuhan din ng mga ito na agad na magtungo sa mga bomb shelter o manatiling nakasilong kapag tumunog ang alarm. Dagdag pa ng DMW, mahalaga ang mabilis na pagtugon sa mga babala upang maiwasan ang anumang panganib sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa rehiyon. Ang continuing message natin sa ating mga OFWs to continue to abide by host country protocols which are essentially centered on their safety. Hataw Balita ngayon. Na-stranded sa Dubai ang 11 vice mayor mula sa Bulacan matapos bumiyahe sa United Arab Emirates noong nakalipas na linggo. Ayon kay DILG Secretary Jan Vic Rimulya, may travel authority naman ang mga vice mayor kahit personal ang kanilang biyahe. Gayunpaman, bine-verify pa ng otoridad ang ulat na may isang mayor na kasama sa grupo na umano'y umalis ng walang kaukulang travel authority. Sa ngayon, sinabi ni Rimulya na wala pa silang natatanggap na kahilingan mula sa mga opisyal para tulungan silang makauwi ng Pilipinas. 11 ang vice mayor, ang alam ko. At may isang mayor yata na kasama. Yung mayor parang walang travel authority. Titignan pa namin kung totoo. I-verify pa namin. Pero parang wala siya. Hataw Balita ngayon. Hinihikayat ng foreign ministers ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang mga bansang apektado ng tensyon sa Middle East na igalang ang international law at ayusin ang sigalot sa rehiyon sa pamamagitan ng diplomasya at dialogo. Sa isang pahayag, ginit nila na dapat nang itigil ang labanan, pairali ng self-restraint at iwasan ang anumang gawaing magpapalala sa sitwasyon. Binigyang diin ng ASEAN Foreign Ministers ang obligasyong protektahan ang mga sibilyan at civilian infrastructures sa armed conflicts. Magpapadala ang United Kingdom ng isang Royal Navy warship sa Cyprus upang paigtingin ang seguridad sa paligid ng RAF Akrotiri. Ito ay bunsod ng lumalalang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. May humahataw na balita si Gerald Moral.
Sa layuning mapalakas pa ang seguridad sa paligid ng RAF Akrotiri, magpapadala ang United Kingdom ng isang Royal Navy warship sa Cyprus. Ito ay kasunod ng nangyaring drone attack sa runway ng Akrotiri base na nagdulot ng bahagyang pagkasira sa istruktura. Kinumpirma ni UK Prime Minister Keir Starmer na ipapadala ng UK sa Cyprus ang HMS Dragon, isang Type 45 warship destroyer dahil sa lumalalang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Ang HMS Dragon ay may kapasidad na magsakay ng hanggang 200 tripulante at may kakayahan na maglunsad ng 8 missiles sa loob ng 10 segundo. Kasama ring ipapadala ng UK ang 2 Wildcat helicopters na may dalang Martlet missiles laban sa mga drone attack. Samantala, nakipagpulong din si Prime Minister Starmer kay Cypriot President Nikos Christodouladis upang ipahayag ang buong suporta ng United Kingdom sa seguridad ng Cyprus. Hindi naman nakatakas sa batiko si Prime Minister Starmer mula kay US President Donald Trump. Ito'y matapos na magdalawang isip ang UK na payagan ng US na gamitin ang kanilang military bases sa pag-atake sa Iran. Gayunman, iginiit ni Prime Minister Starmer na ang kanyang naging pasya ay nakabatay sa pambansang interes ng Britanya. Binigyan din nito na dagdulot ng takot at pagkabahala sa kanilang mga kababayan at kaalyadong mga bansa ang pag-atake ng Iran, bagay na hindi niya maaaring ipagwalang bahala. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Nagpulong sa White House si US President Donald Trump at German Chancellor Friedrich Merz kung saan nagpahayag ng suporta ang Germany sa mga operasyon ng United States at Israel laban sa Iran. Tinalakay din ng dalawang lider ang lumalabak na digmaan sa Middle East, ang relasyong pangkalakalan ng US at Europe at ang patuloy na digmaan sa Ukraine. May humahataw na balita si Jovic Bermas. Sa pagpupulong sa Oval Office, pinasalamatan ni US President Donald Trump ang Germany sa suporta nito sa operasyon ng US at Israel laban sa Iran, kabilang ang pagpayag na gamitin ng ilang base militar para sa mga operasyon ng American forces. They're letting us land in certain areas and we appreciate it, and they're just making it comfortable. We're not asking them to put boots on the ground. Ayon kay Trump, malaki ang naitutulong ng Germany sa logistical support ng operasyon kahit hindi ito direktang kasali sa labanan. Nilinaw naman ni Germany Chancellor Friedrich Merz na anumang direktang partisipasyon ng Germany sa digmaan ay mangangailangan ng approval ng parlamento. Ipinahayag din ni Merz na magkapareho ang paninindigan ng Berlin at Washington kaugnay ng rehimen ng Iran at ang posibleng direksyon matapos ang operasyon. We are on the same page in terms of getting this terrible regime in Tehran away, and we will talk about the day after. Gayunman, inamin din ng German Chancellor na may mga panganib ang operasyon at posibleng may mga kahihinatnan ito sa rehiyon at sa ekonomiya ng mundo. Samantala, naging mainit din ang usapin sa relasyong pangkalakalan ng United States at European Union. Nagbanta si Trump na puputulin niya ang pakikipagkalakalan sa Spain matapos tumanggi ang Madrid na payagan ang paggamit ng mga base militar nito sa mga operasyon ng US laban sa Iran. But some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. We're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. Sa kabila nito, ipinaalala ni Merz na bahagi ng European Union ang Spain at hindi ito maaaring ihiwalay sa mga usaping pangkalakalan ng rehiyon. Nananawagan din siya ng pagkakaisa ng Europe sa mga usapin ng trade and security na naging bahagi rin ng talakayan ang digmaan sa Ukraine. Sinabi ni Merz na mahalaga ang patuloy na suporta ng mga kaalyado upang matapos ang digmaan habang pinapanatili ang teritoryo at seguridad ng bansa. We all want to see this war coming to an end as soon as possible, but Ukraine has to preserve its territory and their security interests. Sa kabila ng diplomatikong diskarte ni Merz na iwasang kontrahin si Trump sa harap ng media, nagdulot ito ng backlash sa ilang bansa sa Europe na umaasang mas matibay na ipagtatanggol ng Germany ang mga kaalyado nito.
Sa huli, nananatiling hindi tiyak kung magdudulot ng mas malalim na pagkakaisa o mas malaking hamon sa pagitan ng United States at mga bansa sa Europe ang mga isyong kinaharap ng dalawang leader. Jovic Bermas, humahataw sa balita ngayon. Nakahandang tumulong ang pamahalaan ng Canada sa mga Canadian na na-stranded sa Middle East habang patuloy ang digmaan ng United States at Israel laban sa Iran. Tiniyak ng Ottawa na ginagawa nito ang lahat ng hakbang upang matulungan ang mga mamamayan nito na makalabas ng ligtas sa mga apektadong lugar. Ito ang mahataw na balita ni Jenny Rico. Nakakuha na ng limitadong mga upuan sa mga eroplanong lalabas ng Beirut, Lebanon ang pamahalaan ng Canada upang matulungan ang mga Canadian na nais lumikas mula sa rehiyon. Ginawa ang hakbang na ito habang patuloy na tumitindi ang gulo sa Middle East na nagdudulot ng pag-aalala sa libu-libong dayuhan na nananatili sa mga bansa na posibleng maapektuhan ng labanan. Ayon sa pamahalaan ng Canada, mahigit 103 Canadians ang nakarehistro sa kanilang consular registration system na nasa Middle East at Gulf states. Pinayuhan naman ng mga ito na maghanda ng sarili nilang mga plano sa pag-alis at huwag umasa lamang sa tulong ng pamahalaan dahil limitado ang mga opsyon sa paglikas habang nagpapatuloy ang tensyon sa rehiyon. Sa ngayon, nilinaw ng Ottawa na wala pa munang plano magpadala ng military aircraft para sa mass evacuation ng mga mamamayan nito. Sa halip, patuloy na nakikipag-ugnayan ang Global Affairs Canada sa mga partner na bansa at mga ahensya sa rehiyon upang maghanap ng iba pang opsyon para sa ligtas na paglikas ng mga Canadian. Samantala, magbibigay ng bus transport ang Israel para sa mga Canadians na nasa Israel upang maihatid sila sa hangganan ng Egypt. Mula doon, maaari na silang sumakay sa mga available na commercial flight na paalis ng rehiyon. Patuloy namang nakamonitor ang Canadian government sa sitwasyon sa Middle East. Jenny Rico, humahataw sa balita ngayon. Ilinaw ng pamahalaan ng New Zealand sa parlamento ang proseso ng visa para sa mga dayuhang hindi makabalik sa kanilang bansa dahilan sa digmaan sa Iran. Ito ay matapos ang kalituhan ng ilan kasunod ng pahayag ni New Zealand Prime Minister Christopher Luxon na may automatic visa extension para sa mga apektado ng gulo. May report si Early Briones. Humahataw. Nagkaroon ng kalituhan sa parlamento ng New Zealand kaugnay sa visa extension ng mga foreigner na apektado ng gulo sa Middle East. Ito ay matapos sabihin ni Prime Minister Christopher Luxon na otomatikong pinapalawig ang visa ng mga taong nasa New Zealand na hindi makabalik sa kanilang bansa dahil sa digmaan sa Iran. Gayunman nilinaw ng Immigration Minister na si Erica Stanford na kailangang makipag-ugnayan ng mga apektado sa Immigration New Zealand at kinakailangan pang dumaan sa pagsusuri ang bawat aplikasyon. Ayon sa Immigration Minister, maaaring palawigin ng mga visa ng mga individual na hindi makabalik sa kanilang bansa. Subalit ito ay pagdidesisyonan batay sa bawat kaso. Dahil dito, nagbigay ng personal na pagpapaliwanag si Luxon sa parlamento bandang 9:00 ng gabi noong Martes upang itama ang kanyang naunang pahayag. Ayon sa punong ministro, hindi otomatiko ang pagpapalawig ng visa at ang Immigration New Zealand ay may matagal ng proseso sa paghawak ng mga kahalintulad na sitwasyon tuwing may international conflict. Samantala, tinanong ni Green Party co-leader na si Chloe Swarbrick kung tugma ba ito sa pulisiyang ipinatupad noong 2022 para sa mga Ukrainian na naipit sa New Zealand matapos ang paglusob ng Russia sa Ukraine. Sa isang cabinet paper noong panahong iyon, nakasaad na pinayagan ng 12 buwang visa extension para sa mga Ukrainian na may visa na mag-expire bago matapos ang 2022. Iginiit naman ni Deputy Prime Minister David Seymour na mas mainam na pagdidesisyonan ang mga visa batay sa merito ng bawat aplikasyon sa halip na magpatupad ng pangkahalatang extension. Samantala, sinabi ni Labor leader Chris Hipkins na maaari nilang suportahan ang pansamantalang pagpapalawig ng visa para sa mga taong hindi makabalik sa ilan habang patuloy ang gulo doon. Early Briones, humahataw sa balita ngayon.
Unti-unti nang nararamdaman ang pagbabago ng weather pattern sa buong Estados Unidos ngayong Marso. Inaasahang lilipat ang matinding lamig sa kanlurang bahagi ng bansa habang makararanas naman ng hindi pangkaraniwang init ang East at Central Region. Ayon sa mga meteorologist, dahil ito sa paggalaw ng jet stream na magdudulot ng malaking pagbaliktad ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng US. May humahataw na balita si Abby Valdez. Inaasahan ng malaking pagbabago sa kondisyon ng panahon sa buong Estados Unidos sa mga susunod na araw dahil sa paggalaw ng jet stream. Ang jet stream ay isang air current sa mataas na bahagi ng atmosphere na nakakaapekto sa direksyon ng mga bagyo at sa paggalaw ng mainit at malamig na hangin. Habang lulubog ang jet stream sa kanlurang bahagi ng bansa na magdadala ng malamig na hangin, aangat naman ito sa silangan na magreresulta sa mas mainit na panahon. Dahil dito, inaasahang aabot ng 20 hanggang 30 degrees Fahrenheit above normal ang temperatura sa Central at Eastern United States. Sa ilang bahagi ng Ohio Valley at Mid-Atlantic, posibleng umabot sa 80 degrees Fahrenheit ang temperatura na isang antas na karaniwang nararanasan sa panahon ng tag-init. Babala ng mga meteorologists na daan-daang record high temperatures ang posibleng malagpasan sa mga darating na araw. Kahit ang mga rehiyong karaniwang malamig tulad ng Northeast ay inaasahang makararanas ng temperatura nasa 60 hanggang 70 degrees Fahrenheit. Samantala, papasok naman ang isang malakas sa cold front sa western United States na may dalang malalakas na hangin at paglamig ng panahon. Inaasahan ang malalakas na snowfall sa mga bulubunduking rehiyon mula sa Cascades hanggang sa Central Rockies at posibleng pag-ulan ng niebe sa ilang mababang elevation na lugar. Inaasahang muling makararanas ng snow ang Salt Lake City na isa sa mga bihirang pagkakataon sa mga nakaraang buwan. Sa gitna naman ng mainit na panahon sa silangan at malamig na kanluran, inaasahan ng sunod-sunod na bagyo sa Central United States, partikular sa Plains at Ohio Valley. Babala ng mga forecaster na ang mga bagyong ito ay maaaring magdulot ng matinding pag-ulan at posibleng pagbaha. May mga lugar na posibleng makaranas ng higit 30 pulgadang ulan na maaaring magresulta sa flash flooding sa ilang bahagi ng Oklahoma, Arkansas at Missouri. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Oras alas 5:23 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Tinukoy ng House Justice Committee ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na sufficient in substance o may sapat na batayan at pasok sa impeachable offense na nakasaad sa konstitusyon. Dahil dito bibigyan ng kopya ng resolusyon at mga reklamo ang Vice Presidente at pinasasagot sa impeachment complaint sa loob ng 10 araw. May humahataw na balita si Rosa Licos. Iisa lang sa House Justice Committee ang tumutol sa sufficiency in substance ng ikatlo at ikaapat na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Ginawa ang botohan matapos talakayin ang ikaapat na impeachment complaint na inihain ng abogadong si Nathaniel Cabrera at inendorso ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante. Kapwa nakakuha ng 54 na boto ang 3rd at 4th impeachment complaints. Busod nito, pinasasagot na si Vice President Duterte sa dalawang reklamong impeachment sa loob ng 10 araw. Pero paano kung hindi sasagot si VP Duterte sa dalawang reklamong impeachment laban sa kanya? If she doesn't file an answer, that is considered as a denial of all the allegations contained in the complaint. And the Justice Committee will simply proceed to hearing these impeachment complaints. Sa ginawang deliberasyon ng 4th impeachment complaint ng House panel, Miyerkules March 4, ipinakita ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Duterte noong 2023 at 2024. 77.5 million pesos ang net worth ni VP Duterte noong 2023, samantalang 88.51 million pesos naman noong 2024. Malaki umano ang itinaas nito mula noong 2008.
Inilabas ito sa pagdinig bilang bahagi ng pagtalakay sa ikalimang ground for impeachment ng fourth impeachment complaint na hindi maipaliwanag na kayamanan at hindi umano paglalantad ng lahat ng ari-arian sa salin ng Vice Presidente. We're submitting it for the record because these are public records which our colleague had actually asked for. And if we will base it from the original SALN at 2008 to the 2024 SALN, Madam Chair, it is an increase. So we leave it to the Justice Committee as to whether or not we would consider it. There was an increase of 10 as million pesos, Madam Chair. Sorry? From 77 million to... No, the original SALN at 2008. How much is the 2008 SALN? 18 million. 1.8. Is it 1.8 or 80? 1.8. It's 1.8 million. Do you have a copy of the SALN also of 2008? We will locate it, Madam Chair. Isa naman si Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez sa kumwestiyon sa paglalabas ng SALN, gayong hindi naman umano ito kasama sa attachment ng fourth impeachment complaint. New matter is injected by our friend, Congressman Ridon, stating about SALNs of 2023, 2024. Is that particular SALN, has that been authenticated by the Ombudsman? Do you have a copy of authentication of the Ombudsman? I don't. Honorable Ridon? I don't think that is required. It is public record, Madam Chair. You know, there's no automatic authentication, public record, all the records. There has to be authentication when you go to a proceeding like this. Sinilip din ito ang ilang aligasyon na anya'y hindi naman pasok sa impeachable offense at walang recital of facts o partikular na batayan gaya ng panunuhol at katiwalian sa Department of Education ng si VP Duterte pa ang kalihim ng kagawaran. Sa kabila ng mga argumento nito, isa si Congressman Rodriguez sa bumoto ng pabor o sumuporta sa sufficiency in substance ng third at fourth impeachment complaints. Question naman ang kredibilidad ni Ramil Madriaga, kasalukuyang detainee ng Bureau of Jail Management and Penology sa kasong kidnapping. Si Madriaga ay dati umanong bagman at aide ni VP Duterte na inutusan ng Vice Presidenteng mag-deliver ng malalaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. Ginamit ang affidavit nito sa third at fourth impeachment complaints laban kay VP Duterte. Nasaan ba si Madriaga? Di ba nakakulong yata? So we are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Now, sino ba si Madriaga? Meron ba siyang appointment kay BP Sara? We're not yet at the evidentiary stage. We're not yet supposed to judge whether or not Mr. Madriaga is credible. So it is premature and it tries to divert the matter now. So let's not talk yet about whether or not worthy, whether or not credible, whether or not totoo yung sinasabi ni Madriaga. We have yet to hear from him aside from this sworn testimony. Samantala, nagtataka naman si Congresswoman De Lima sa timing ng paghahain ng perjury complaint ni VP Duterte laban kay Madriaga. Pero paniniwala nito, walang epekto sa impeachment proceedings laban sa Vice Presidente ang hakbang. Bakit dati hindi nila ginagawa yan? Noong November pa, lumabas yung sworn affidavit ni Ramil Madriaga. And then bakit ngayon lang? Tina-timing na nila. Alam nila na magbobotohan na ngayon. So maybe they're hoping na more or less ma-dissuade o ma-impluensyahan, mag-aalangan na mabumoto in favor of the declaration of sufficiency in substance ngayong araw na nangyari na nga. Buti na lang, hindi na wala namang pumansin. Sa kanya namang social media post, inaasahan na ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang resulta ng botohan ng Justice Committee. Mensahe nito sa 54 na bumoto ng pabor sa sufficiency in substance ng dalawang reklamong impeachment. Tandaang pansamantala lamang ang political power pero permanente anya ang pananagutan sa mga Pilipino. Maaaring may numero anya ang mga ito ngayon pero may paraan ng kasaysayan para hatulan ng mga anay umaabuso sa kanilang kapangyarihan.
Sa April 8, target ng House Justice Committee na muling mag-convene para pagbotohan naman ang sufficiency in grounds ng reklamong impeachment laban kay VP Duterte. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na misleading o mali na tawagin si Ramil Madriaga bilang dati niyang aide o bagman. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Vice Presidente kagabi, muli nitong binigyang diin na hindi niya kailanman naging aide, kaibigan o empleyado o naging membro man ng kanyang staff si Madriaga. Ang kay BP Sara, ang tangi lamang nakakakilala kay Madriaga ay si Attorney R. Kilala mula sa Isip Pilipinas. Pinayuhan ng Vice Presidente ang media na maging maingat sa mga pagre-report at sinabing mahalagang unahin lagi ang pagiging accurate at patas sa pagbabalita. Hataw Balita Ngayon. Nai-refer na ng plenaryo ng Kamara sa House Ethics Committee ang kontrobersyal na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Sontay. May humahataw na balita si Rosalie Cos. Binigyan na ng otoridad ng plenaryo ng Kamara ang House Ethics Committee na magsagawa ng pagpupulong at assessment sa kontrobersyal na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Sontay. Umani ng pagbatikos ang ginawang paghahalintulad ni Sontay sa kanyang imahinasyon at hangarin sa isang sikat na aktres para ipagtanggol ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na ayon sa mga naghain ng impeachment complaint ay maituturing na seditious at nag-uudyok ng insurrection. Isinulong ang mosyon ni House Assistant Majority Leader San Juan City Representative Bel Zamora sa sesyon sa plenaryo ng Kamara gabi ng Miyerkules, March 4. I move to authorize the Committee on Ethics and Privileges schedule a meeting to first conduct a thorough assessment on the actuations and statements of Representative Jesus Bong C. Sontay relative to the question of privilege of Representative Ann Matibag. Second, to require Representative Sontay to appear in the hearing of the committee. Third, to immediately report to the House its findings and recommendations after the scheduled hearing. Bago ito, iginiit ni House Committee on Women and Gender Equality Chairperson Laguna 1st District Representative Ann Matibag sa kanyang privilege speech na kung nais mabago ang masamang kultura ng pambabastos sa kababaihan, dapat sa Kongreso ito nagsisimula. Sinundan ito ng ilan pang pro-women na mga mambabatas. Hindi po natin maikakaila na sa ating lipunan, maraming kababaihan ang araw-araw na nakararanas ng catcalling, pangmamaliit at mga pahayag na nagpapababa sa kanilang dangal. At kung nais nating baguhin ang kulturang ito, dapat magsimula ang halimbawa sa loob mismo ng Kongreso. May I respectfully review all what happened. Request the Majority Floor Leader to refer this matter to the Committee on Ethics and Privileges to conduct hearing at the earliest possible time and to require the attendance of concerned parties. Si Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago muling isinulong ang pagkakaroon ng mandatory gender sensitivity at anti-sexual harassment training para sa lahat ng House members at staff. When a member of Congress speaks in a way that objectifies women, the harm extends far beyond. May real-life consequences po ito sa mga babaeng nakakaranas ng iba't ibang forma ng abuso, pambabastos, diskriminasyon sa araw-araw. Hindi dapat nagiging normal ang ganito, lalo pa sa Kongreso at public office kung saan nakakaapekto ang mismong mga salita, mga pahayag, mga aksyon natin pagdating sa patakaran, sa kultura at pang-araw-araw na buhay ng mga kababaihan at lahat ng ordinaryong mamamayan. Samantala, muli namang binigyan diin ni Representative Sontay na walang mali siya sa kanyang pahayag at taken out of context umano ito. Inulit din ito ang paghingi ng paumanhin sa mga na-offense sa kanyang sinabi. Sabay pahayag na ang bilis umaksyon ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso kaugnay ng issue. Natutuwa ako na napakabilis ng aksyon ng aking mga kasamahan na i-refer to sa Ethics Committee. Nananalangin ako na sana
sa ibang aspeto rin ng katiwalayan, lalong-lalo na sa katiwalayang napapaloob dito sa ating kapulungan, ganun din tayo mag-refer sa Ethics Committee. Rosa Licoz, humahataw sa Balita Ngayon. Samantala, kinundena ng Malacanang ang umano'y offensive remark ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay at sinabing maaaring pumasok ito sa paglabag sa Safe Spaces Act. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may tuturing na sexual innuendo ang pampublikong pagpapahayag ng pantasya tungkol sa isang babae. Sinabi rin ni Castro na nakakasakit ito sa dignidad ng kababaihan lalo na kung nagmumula sa isang public official. Binigyang diin ng palasyo na hindi dapat ituring na biro o papuri ang ganitong pahayag dahil maaari itong maituring na krimen sa ilalim ng umiiral na batas. Pero pag ito'y ibinulalas niya at ipinagmalaki sa publiko ang kanyang pagpapantasya sa isang babae, this is definitely a sexual innuendo. Hindi po ito masasabing walang krimen. The mere fact na sinabi niya to in public, to the public, pertaining to a particular person, it is already covered by Safe Spaces Act. Hataw Balita Ngayon. Target ng Senate Ethics and Privileges Committee na simulan ang formal na pag-aksyon sa mga naihaing reklamo laban sa ilang senador sa darating na March 18. Ngunit iginiit ni Committee Chairman Senator J.B. Ejercito, posibleng manatili na lamang sa executive session ang lahat ng pagdinig. May humahataw na balita si Jed Neresina. Sa isang executive session muna o hindi bukas sa publiko ang mga pagdinig ng Senate Committee on Ethics and Privileges, ayon kay Chairperson Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. I think it will be, just to be fair, it will be executive session. Even Kasi yung mga sensitive grounds na, sir? Hmm? Even if makita niyong may grounds yung case That has to be determined. Hindi pa namin napag-usapan. We have not really talked about it. Pero so far, I think it will be executive session. Kasi it will be unfair naman kung halimbawa, I hope that the public will understand. Bukod dito, hindi rin muna aniya papangalanan ang mga senador kung walang sapat na basihan ang reklamo o kung madidismiss lang ang mga ito. Ngunit tiniyak ng senador na magiging patas ang pagdinig dahil sa pantay na representasyon ng mayorya at minorya sa loob ng komite. I don't think there will be because there's already equal representation. Tatlo-tatlo nga eh. Dapat nga majority mas marami. But in this case, it's three from the minority, 3 from the majority, and then the chair. The chair would decide probably last no, kung talaga merong tie. Ganun naman yun eh. Di ba? So I don't think the public has to be has something to worry, no? Kasi very equal ang representation ng Ethics Committee. Sakaling mapatunayan ang disorderly behavior o paglabag sa batas, maaari lamang magrekomenda ang komite ng suspension o expulsion, ngunit nasa buong plenaryo pa rin ng Senado ang desisyon. Paliwanag ni Senator Ejercito, sa ilalim ng proseso magkakaroon ng preliminary investigation kung saan bibigyan ng pagkakataon ang mga inirereklamong senador na sumagot sa loob ng 10 araw. Sa kasalukuyan, mayroon ng 6 na reklamong nakahain sa komite na ayon sa chairman ito na ang pinakamarami sa kasaysayan ng Senado. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, nananawagan si National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo na magsabi ng buong katotohanan at huwag magpagamit sa mali ang 18 nagpapakilala na dating miyembro umano ng Philippine Marine Corps. Samantala, naghain na rin ng reklamo ang kalihim laban sa dating sundalo kasama sina Attorney Levy Baligod at dating kongresista na si Mike Defensor. Si Benedict Samson, humahataw. Huwag magpaninlang at magsabi ng buong katotohanan.
Ito ang panawagan ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año para sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Ayon kay Secretary Año, walang mapapala ang mga ito sa kanilang pagsisinungaling, lalo na at ang naaapektuhan ay kapakanan na ng publiko. The news is fake, and then likewise, they use information and communication technology, and at the same time, it endanger public order and also cause damage to the interest or credit of the state. Dagdag pa ng kalihim, noong siya ay Chief of Staff pa ng Armed Forces of the Philippines, wala siyang itinuro na pagsisinungaling sa mga sundalo. Kaya naman nangihinayang siya sa ani kasinungalingan ng mga ex-Marines sa isang press conference noong February 24. Ito lang yung message ko dun sa mga ex-Marines. No? Sayang naman, nagserbisyo kayo. Sabihin niyo kung anong totoo. Huwag kayong magpamanipulate. Kung ano yung totoo, yun ang sabihin niyo. Because hindi kayo makakaligtas dito. Kung kasinungalingan ang sinabi ninyo, kakarmahin kayo dito. Samantala, kahapon ay nagtungo sa Department of Justice si Secretary Año upang maghain ng reklamo laban sa 18 ex-Marines kay Atty. Levy Baligod at kay dating kongresista na si Mike Defensor. Reklamong paglabag sa Article 154 o ang unlawful means of publication o unlawful utterances ang inihain nito sa DOJ dahil sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano'y tumanggap ng paper bag matapos ang pagpupulong kasama si dating House Speaker Martin Romualdez, resigned Congressman Saldico at Representative Leila de Lima. Katulad nun, pag makita ninyo yung ginawang affidavit, isang linya. Ni walang anumang katiting na ebidensya. Pwede ka ba magsasabi na nakita namin? Sino? 14 kayo? Nakita nyo? Hindi sinabi kung sinong nakakita. Paano nyo nakita? Ano yung ebidensya ninyo? Ganun na lang? Walang meeting na naganap na ganun. Paano mangyayari yun? No? Lalo na sasabihin na nagkaroon ng bigay ng paper bag. Hindi ko alam kung ano yung tsura ng paper bag na yan. Show pa ba laman yan o whatever. Bukod dito, inihahanda na rin ng kampo ni Secretary Año ang reklamong cyber libel at perjury laban sa mga ito. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Sinimulan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon sa mga aligasyon ng 18 nagpapakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps kaugnay ng umano'y katiwalian sa pamahalaan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, inatasan sila ng Office of the Ombudsman na magsiyasat sa nilalaman ng joint affidavit at sa pagkakakilanlan ng mga naglabas ng pahayag. Sa paunang verifikasyon ng NBI, lumitaw na ang ilan sa mga nagpakilalang dating Marines ay hindi pala miyembro ng Marine Corps at may mga nakabinbing kasong kriminal. Sinabi ng NBI na maaari nitong maapektuhan ang kredibilidad ng kanilang mga pahayag, ngunit tiniyak na magiging patas ang investigasyon at inihikayat ang sinumang maglalantad ng katiwalian na maglatag ng sapat na ebidensya. Well, nagsimula na kami, no? Actually, ang ginawa muna namin, chinek muna namin yung personalities because there was a report that some of them are not really member of the Marine Corps, which turns out to be, upon verifications, totoo pala. Some of them, in fact, have some cases, criminal cases. So may mga ganun na kaming nakikita. Hataw Balita ngayon. Sinita umano ni Presidential son at Congressman Sandro Marcos si Congressman Egay Erice. Kasunod ng mga kritisismo nito sa Administrasyong Marcos. Partikular na dito ang pamumuna nito sa naipasang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill sa House panel. Kaugnay nito maging ang Malacanang hindi nagustuhan ng mga patutsada mula sa naturang mambabatas. May humataw na balita si Evan Alvarez. Tinanggal bilang House Senior Deputy Minority Leader si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice nitong Martes, March 3. Isang araw pagkatapos nito, inihayag ng kongresista sa kanyang plenary speech na ginawa niya ang kanyang trabaho habang hawak ang naturang posisyon. Ngunit tilaan niya hindi kayang tumanggap ng liderato ng Kamara ng mga kritisismo. Kamakailan mabibigat ang naging komento ng kongresista sa naaprobahang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill sa komite ng Kamara na anyay hindi naman talaga bubuwag ng mga dinastiya sa politika.
Nakaupo po ako, tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? I replied that the anti-political dynasty advocacy has long been one of my advocacies. Ngunit sinabi niya, hindi yon. Inaatake mo ang aking ama. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang mga pagkakamali kung bukas ang isip ng mga nakikinig. Bukod sa umano'y malabnaw na anti-political dynasty bill, sinita rin ng mambabatas ang iba pang polisiya ng pamahalaan gaya ng mga aksyon sa flood control scandal at pagresolba sa mga questionableng budget insertion. Saad nito, wala siyang sama ng loob sa pagkakatanggal niya sa liderato, ngunit tinuligsa ang posisyong hawak ng mag-amang Marcos sa gobyerno. When the President of the Republic has a son serving as majority leader of this House, there is an unavoidable conflict of interest when a son becomes overly protective of his father instead of protecting the integrity of legislation. Maging ang Malacanang hindi nagustuhan ang paninita ni Representative Erice sa Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, palaisipan kung bakit Pangulo ang sinisisi ng mambabatas, gayong papelaan niya ng mga kongresista na magpasa ng mga batas at mag-amyenda kung kinakailangan. Bakit naman po kay Pangulo isisisi? Kung ayaw niya ng version sa House of Representatives, di sa pagka nagkaroon po ng pagdebate, debatihin niya po munang mabuti. Ilabas niya na lahat ang kanyang talino. At kung anong kahihinatnan niyan, hindi naman po siyang mag-isa lang ang magdidesisyon niyan. Ang nakakapagtaka po dito kay Congressman Erice, parang lahat na lang ng kasalanan sa mundo, isinisisi niya sa Pangulo. Isa ang anti-political dynasty bill sa mga panukalang batas na ipinag-utos ng Pangulong iprioridad ng Kongreso. Ang bersyon ni Representative Sandro Marcos at House Speaker Bogie D ang lumusot sa House panel. Samantala, pinalitan si Erice ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima bilang House Senior Deputy Minority Leader. Evan Alvarez humahataw sa Balita Ngayon. Handa ang pamilya Duterte sa anumang magiging desisyon sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa panayam kay Davao City Mayor Baste Duterte sa The Hague na Netherlands. Sinabi nito na handa ang kanilang pamilya maging ang kanyang ama sa kahihinatnan ng kaso. We're always prepared. We're always prepared. Even my father is prepared. Wala kami dito para iiyak lang. You know? It's politics. Most of it is politics. Nagbahagi rin ito ng tungkol sa kalagayan ng kanyang ama sa loob ng detention center na ayon sa kanya ay pumayat na dahil sa sitwasyon nito. Of course, lahat naman siguro pag ikaw nilagay sa detention unit, you get depressed, you know, you don't want to eat the food because wala kang gana. I think that's natural for everyone, huh? Samantala, sinabi rin ni Mayor Baste na wala siyang balak tumakbo sa mas mataas na posisyon sa susunod na eleksyon. Hataw Balita Ngayon. Tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon na inaasikaso na nila ang mga reklamo sa sumbong sa Pangulo website. Pinabulaanan din ito ang umano'y manipulasyon sa transparency portal ng DPWH. May humahataw na balita si Asher Cadapan Jr. Iniimbestigahan ang lahat ng mga reklamo na isinusumite sa sumbong sa Pangulo website. Ito ang binigyan diin ni Public Works Secretary Vince Dizon sa patuloy na pagtanggap nito ng mga sumbong kaugnay ng maanumalyang proyekto ng gobyerno. Paliwanag ng kalihim, matagal lamang na maresolba ang mga reklamo dahil sa sari-saring issue. Ngunit kasabay nito, kailangan pa rin anyang tutukan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga dapat gawin ng proyekto. Hanggang sa kasalukuyan anya ay binibisita nila ang naturang website at tuloy-tuloy pa rin ang mga proseso nito. Lahat ng mga complaints na nagalag sa sumbong sa puno at sa transparency portal, inaasikaso ni Undersecretary Ato Bisnar at ni Undersecretary Rafi Torgano. Yan lahat
ay in coordination dun sa ating task force sa pag-i-inspect ng mga projects. No? Kasama ang PNP, ang NBI, ang AFP, and ang COA. No? Lahat yan sama-sama, tuloy-tuloy. Sinagot din ni Secretary Dizon ang issue kaugnay ng napaulat na posibleng namanipula umano ang DPWH Transparency Portal. Inilunsad ang naturang online platform ng ahensya upang maisapubliko ang mga detalye ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. No, independent ang Transparency Portal at sumbong sa Pangulo. Independent yun. Walang kinalaman ng PCM. Asher Cadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Inamin ng Department of Public Works and Highways na kakulangan sa pondo ang dahilan kung bakit hindi pa natatapos ang ilang flood mitigation projects sa Marikina City. Pinangunahan kahapon ni Secretary Vince Dizon ang inspeksyon sa mga proyekto sa Marikina River at mga drainage system. Ayon kay Dizon, kulang pa ng humigit kumulang 175 million pesos para matapos ang konstruksyon ng isang malaking drainage project sa Sumulong Highway. Nangako naman ang kalihim na maghahanap ng pondo upang may pagpatuloy ang proyekto at mapabilis ang mga hakbang laban sa pagbaha sa lungsod. Ang problema, wala tayong pondo for the, I think, 175 million na lang. Bumaba na yon from 250 million dahil nababa tayo ng presyo ng materyales. Pero wala pang pondo yun. So, ang commitment ko na kay Mayor, kay ako, maghahanap ako ng pondo para tuloy-tuloy ng construction. Para, well, hindi natin matatapos by June kasi wala pa tayong pondo. Ang kaya lang nating tapusin yung 200 meters na sinabi nila July pero kailangan by June tapos na. Hataw Balita ngayon. Pinamamadali na ng Department of Public Works and Highways ang mga proyekto sa Metro Manila at iba pang lugar bilang paghahanda sa nalalapit na tag-ulan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, mahalagang personal na inspeksyonin ang mga proyekto upang matiyak na makatutulong ang mga ito sa pag-iwas sa pagbaha. Nagkikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga mayor at city engineers upang matukoy ang mga problemang dapat agad tugunan sa bawat lugar. Inatasan din ni Dizon ang mga district engineer at regional director na pabilisin ang mga proyekto dahil limitado na lamang ang panahon bago magsimula ang malalakas na ulan sa Hunyo. Kailangan pukpukin natin yung ating mga district engineers, yung ating mga regional directors para kasi very limited window tayo, uulan na naman ng June. So kailangan ready tayo as much as possible. Kung anong kayang tapusin, matatapos natin. Hataw Balita ngayon. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang 21 sangkot sa pagkamatay ng isang estudyante sa Cavite matapos na maging biktima umano ng hazing. Hindi naman naniniwala ang mga magulang ng biktima na kusang sumali ang anak sa fraternity. May humahataw na balita si Lea Ilagan. Tukoy na ng Philippine National Police ang mga nasa likod ng hazing sa isang estudyante sa Cavite noong March 1. Ayon kay Cavite Provincial Police Director, Police Colonel Ariel Red, 21 ang sangkot sa hazing kung saan siyam sa mga ito ang may direktang partisipasyon sa pambubugbog na patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Sa ngayon, isa na sa mga suspect ang hawak ng mga pulis matapos na sumuko kahapon. There's a hot pursuit operation na ginagawa natin. Napilitan siyang sumuko sa himpilan ng General Trias City Police Station at sa umagang ito ay papailan po natin siya ng kasong appropriate case before the prosecutor's office. Ang pamilyang biktima, hindi naniniwalang kusang sumali sa fraternity ang kanilang anak na si Mark Kenneth Alcedo. Hindi ako naniniwala na yung anak ko kusang sumali sa fraternity. Dahil nagako yung anak ko na, kasi sabi ko, anak, balita ko may mga fraternity dyan. Mama ko niya, may group yan sa mga ganyan. Sabi niya pa, huwag ka mag-alala, dahil hindi ako sasama dyan.
Base sa resulta ng autopsy sa katawan ng biktima, severe blunt trauma sa lower extremities o matinding bugbog sa ibabang bahagi ng katawan ang sanhi ng pagkamatay nito. May crack po sa panga, may mga may mga pasa po sa batok, likod, tapos mga kuko po, tapos may mga chili seeds at saka prutas po sa private part po niya. And yung namamaga at pasa po niyang mga hita. Sabi ko nga dito sa presinto, pumipirma ako ng yung salaysay at saka kung ano mga pinag. Pinakita ko sa kanila yung luha ko, tumutulo po luha ko. Ganon po kaigtit yung kapait o ano ba dapat sabihin niya sa nangyari sa anak ko po. Masakit po, masakit sa dibdib, lahat mabigat. Yun po ang nararamdaman ng pamilya namin. Sa kuha ng closed-circuit television footage sa labas ng isang ospital sa Cavite, kita ang pagdating ng isang silver na kotse kung saan dula ng biktima. Tinangka pa itong isurvive sa pamamagitan ng CPR, subalit hindi na rin naisalba ang kanyang buhay. Batay sa salaysay ng mga magulang ni Mark Kenneth, sinasabi nagpaalam lamang ito na magsuswimming kasama ang mga kaklase, subalit hindi na nila ito makontak hanggang sa mabalitaan ang trahedyang sinapit ng anak. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Kalinsabay ng Fire Prevention Month ngayong Marso, isinagawa sa Legazpi City, Albay ang Fire Square Roadshow 2026 kung saan binigyang kaalaman ang mga kabataang mag-aaral tungkol sa life-saving techniques sa oras ng sakuna gaya ng sunog. May humahataw na balita si Venus Palles. Upang maituro sa mga kabataan ang mga dapat na gawin sa oras ng sakuna, idinao sa isang mall sa Legazpi City, Albay ang Fire Square Roadshow 2026. Katuwang ang lokal na pamahalaan, Philippine Drug Enforcement Agency at Bureau of Fire Protection, tinuruan ng mga kabataang mag-aaral ng mahalagang kaalaman na maaari nilang magamit sa oras ng sakuna. Layunin din ng aktibidad na mahubog ang mga mag-aaral na maging responsable at maging katuwang ng pamahalaan sa pagtugon sa mga emergency situation. You remind us that one trained citizen can stop one fire, one alert barangay can prevent one disaster, and one strong partnership like what we see here today can save countless lives. Ilan sa mga itinuro ang cardiopulmonary resuscitation o CPR, basic electrical safety, disaster preparedness, rappelling, knot tying at iba pang life-saving techniques. Kasi po mas maganda po na as young as they are, matuto na po sila ng mga life-saving techniques na yon at maging accountable and responsible sa kanilang sarili at sa mga kapwa natin po. Higit pa sa mga drill at demonstrasyon, itinuturo rin dito ang disiplina, prevensyon at shared responsibility na bawat isa ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kaligtasan ng komunidad. Venus Palles, humahataw sa balita ngayon. Hindi lang matamis ang strawberry, pwede rin palang maasim, maalat at pangkape. Sa pagbubukas ng Strawberry Festival sa lalawigan ng La Trinidad, agaw pansin ang mga bagong produkto gawa naman sa strawberry, gaya ng strawberry vinegar, bagoong at strawberry coffee. May umahataw na balita si Grace Doctolero. Sa unang araw ng Strawberry Festival, tinagsa ng mga bisita ang Agri-Trade Fair para tikman ang mga bagong timpla ng paboritong prutas ng bayan. Kung dati jam at pastry lang ang kilala, ngayon ay may strawberry vinegar na may halong tamis at asim na pwede sa salad o sausawan. Mayroon din namang strawberry bagoong na may kakaibang twist, maalat na may hint na fruity na lasa. At para sa mga mahilig sa kape, hindi rin pahuli ang strawberry coffee, isang blend na may banayad na aroma ng strawberry na pwedeng mainom na mainit o cold. Isa sa mga tinatangkilik o pinupuntahan ng mga turista dito sa La Trinidad, itong
dinadayo nila na strawberry latte, kung saan hindi mo na kailangan na lagyan ng maraming asukal dahil ang nilalagay na nila na pinaka-asukal nitong latte natin ay ito mismong strawberry nila. Tikman natin. Nag-aagaw yung pait ng kape ng La Trinidad tsaka nung tamis naman ng strawberry, kaya masarap siya. Ayon sa mga negosyante, malaking tulong ang paggawa ng mga byproduct para mas mapahaba ang shelf life ng ani at maiwasan ang pagkasayang ng sobrang produksyon. Itong strawberry vinegar, strawberry with chili with bagoong. Yes, ma'am. Maanghang with sweet. You can feel really the taste of the strawberry. Best seller namin yung Spanish Caramel Latte. And then meron din kaming new innovation which has strawberry infusions din na mga drinks po. Magandang combination ng strawberry at saka sa mango. Aside from the nutritional content siguro at saka yung lasa, talagang maganda yung combination nila. Higit pa sa bagong panlasa, sumisimbolo ang mga produktong ito ng pagiging malikhain at masipag ng mga taga-La Trinidad. Sa bawat bote, garapon at tasa, hindi lang strawberry ang nakalagay kundi kwento ng inobasyon at pag-unlad ng komunidad. Sa pagbubukas ng Strawberry Festival, pinatunayan ng La Trinidad na ang kanilang pambato hindi lang panghimagas, pwede na ring pang-ulam at pangkape. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Oras natin sa buong kapuluan, 6:03 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Isa sa mga problemang binabaka ng pamahalaan ang operasyon ng mga online illegal gambling sa bansa na ipinopromote pa ng mga social media influencers. Kaya't marami sa ating mga kababayan ang nahihikayat ng mga illegal na sugal. Ngayong umaga, makakasama natin live sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o ICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso. Magandang umaga po sa inyo, Yusek Paraiso, and thank you for joining us this morning. Yusek? Yusek Paraiso, magandang umaga po sa inyo. Can you hear me well? Yusek Paraiso, magandang umaga po. Okay, maya-maya. Siguro balikan natin. Okay, itong pag-promote ng mga influencers ng online gambling. Aba, teka muna, akala ko ano na to? Tuloy pa rin pala sila? Meron pa. May napapanood ako eh. Isinisingit nila yun. May halimbawa, meron silang vlog. Meron sa halimbawa, reels. Sa gitna, biglang ipopromote nila yung online gambling. Ibig sabihin, mayroon silang show. I'm sorry, hindi ko yan napapanood. Ano po? Hindi ako minsan dyan nakakita ng ganyan. So yun ang technique na ginagawa nila. Meron gano'n. Halimbawa, ang vlog niya tungkol sa sports, sa NBA. Halimbawa, sa kalagitnaan nun, babanggitin niya. O ipapasok mo na yon. O papanoorin yon para yung kadugsong nun, abangan. Alam mo, itutuloy natin yung kwentuhan mamaya. Maganda yan. At this point, papasukin na natin. Yusek, magandang hapon ulit magandang umaga. Magandang umaga po dito sa Hataw Balita. Good morning. Good morning po, Ma'am Ani. Maraming salamat po sa pag-imbita ho niyo ulit sa akin sa inyong programa. Yusek Aboy, nagkaroon po ng partnership ang CICC with other government agencies and private sectors para i-crack down ang mga illegal online gambling sites. Tell us something about this partnership po, Yusek Aboy. Matagal na ho itong partnership na to. Parang kahapon lang ho, pinaiting natin at saka pinakita natin yung extent ng partnership na ho na yun. So we were with the PNP-ACG. In-endorse na ho natin sa kanila yung mga listahan ng mga influencers na patuloy pa rin pong nagpo-promote ng illegal online na gambling po. Ang private sector naman ho nandun din kasi sa kanila ho nanggaling yung monitoring ng mga influencers tsaka iba't ibang mga sites na kailangan nating ipablock sa para ho naman within the Philippine jurisdiction para ho hindi ma-access ng ating mga kababayan.
Yusek Aboy, ano yung update sa ginagawa nating monitoring at pagpa-file ng case or cases sa mga social media influencers na patuloy pa rin na nagpo-promote nitong illegal gambling po? So sa monitoring naman, tuloy-tuloy lang mamani, no? Nakikita natin yung mga influencers, not only the influencers, but also the websites. Ang nangyayari pabalak natin sila, gagawa sila ng bago, pero hindi rin naman tayo, kung hindi sila napapagod, mas lalong hindi napapagod ang inyong pamahalaan para naman to keep the internet safe. So, yun ang nangyari kahapon, and I'm glad na to tell everyone na base at saka because of the capabilities now of CICC with the help of the private sector and other government partners, nakaka-detect na tayo ng close to 50,000 sites a month na i-request natin for takedowns. So hopefully that would put a dent dito sa scourge ng illegal online gambling po. Okay, paano po yung ginagawang monitoring po ng CICC para matrace itong mga social media influencers na ito na nagpo-promote ng illegal online gambling? Ano yung mga kaso na pwede nilang kaharapin kung sakasakali na hindi tumigil sa promotion po ng illegal na sugal? Kung may pagkakataon po kayo at hindi bawal na banggitin nyo po, Yusek Aboy, thank you. So yung monitoring naman po, again, gaya na binanggit natin kanina, tuloy-tuloy naman yan. At maswerte lang tayo ngayon because even with the budgetary constraints, malakas yung partnership natin with the private sector. Andyan si Digital Pinoys. Kung saan sila yung constantly, proactively naghahanap ng mga sino pa rin ang mga nagpo-promote ng mga illegal online gambling sites na to, no? So, sari-saring kaso ang pwedeng karapin ng mga to. As from it ranges from as small as violation ng 1175, yung Cybercrime Prevention Act of 2012 for illegal use of ICT devices to commit a crime, hanggang sa pag patunayan natin yung site na yun na pinopromote nila ay nakakapandaya, ang pwedeng kaharapin nito is they would be charged as co-conspirators or co-principals in syndicated staff po. Yusek, thank you for that. Ano yung update natin? Ilan bang mga influencers na ang nakausap ninyo po na tumigil na mag-promote nito? At mayroon din bang kahit na after that conversation na nakausap ay hindi pa rin tumitigil para makapag-comply sila? Ano yung dapat talaga natin na gawin? Well, marami na tayong nakausap. In fact, at least doon sa mga listahan natin, pag naglalabas tayo, 80-85% po sa kanila, nagre-reach out at nagsasabi na hindi naman nila alam na illegal yung pinopromote nila. And once they do, nalaman nila, kusa silang tumitigil at saka tinatanggal yung lahat ng promotions within their site, within their platforms and within their channels. So natutuwa naman tayo dito, no? Pero meron pa rin mga pasaway dyan na kahit ilang beses tayo nagbababala. Halimbawa naman itong si Cherry White, no? Kahit ilang ibang babala na nagpo-promote pa rin at parang sinusubok ano yung extent nung kaya natin gawin sa pamahalaan. Okay. At this point po, Yusek Aboy, ano yung paalala nyo sa publiko para talagang masawata na itong problema natin sa illegal gambling? Sa ating mga kababayan naman, tayo naman, hindi natin na papakialaman yung mga libangan nyo, pero kailangan i-regulate natin na doon lang tayo doon sa mga legal na gambling sites na kung saan pwede kayo maglibang para naman mabantayan natin na hindi kayo naabuso, hindi kayo naluloko. At as usual, parati natin sasabi, whenever you play responsibly. Tsaka dapat responsible gamers tayo na yung panglibangan lang talaga, hindi yung itataya natin yung kinabukasan pa ng pamilya natin. Okay. Yusek, allow me to take this opportunity na matanong kayo. Itong gulo po sa Middle East, maraming mga kumakalat na videos online, nagpapakita ng mga pag-atake. Ito po ba ay dapat i-sinashare pa sa ibang tao po, Yusek Amoy?
tayo naman we recognize the role of both the media and social media platforms para naman malaman ng mga kababayan natin, lalo-lalo na yung may mga mahal sa buhay sa ibang bansa na apektado dito sa conflict at gera dito sa Middle East, para magkaroon ng update, magkaroon ng communication. Pero ang iniiwasan natin at binibigyan natin babala yung mga gumagamit ng mga nung trahedyang ito to gain clout or para makapag viral ng mga videos at sumikat yung mga channels nila. And second, yung mas malala, gamitin pa itong trahedyan to para makapanloko ng mga kababayan natin nang hingi ng donasyon at saka ng mga tulong. Hindi naman talaga sila ay apektado. Okay. At this point, sa puntong yun, what is your message po? Go ahead, Yusek Amoy. Ito, sa ating mga kababayan again, parang sana yung ipopost natin yung mga katotohanan lamang kasi marami ang nakatutok sa mga kaganapan sa Middle East, lalong-lalo na doon sa may mga mahal sa buhay. Hindi na natin kailangan na mga karagdagang ikakabahala nila para lamang magkaroon tayo ng clout or para lang tayo makapanloko. Maraming salamat po, Cyber Investigation and Coordinating Center Executive Director and the Secretary Amoy Paraiso. Keep safe, sir. Magandang umaga. Thank you po. Hataw Balita ngayon. At para alamin po naman natin ang latest sa presyo ng mga pangunahing bilihin, yan naman po ang ihahatid sa atin ni Joy Rabina live. Magandang umaga, Joy. Saang palengke ba kayo bumisita ngayon? Yes, amigo, magandang umaga. Ngayon ay nandito tayo sa Pasay City Mall and Public Market. 2-in-1, saan ka pa? Mall na, public market pa. At ito ay merong 10 gate. Kaya naman ngayon sa pag-iikot-ikot natin, sa pagra-rundown natin, kailangan alamin natin ano ba yung nakakapagpalakas ng resistensya natin. Dahil usong-uso na ang sakit ngayon dahil paiba-iba ang klima. Ngayon, eto, may gulay. Ate! Hello, ate! Hello po. Ate! Kayo po si ate? Maria Cristina. Ate Maria! Ate Maria, gusto ko na pong tanungin kung ano po ba ang pinakamabentang gulay po dito? Halos lahat naman po. Lahat po ng gulay. Yes. Ngayon po, sa tingin nyo, tumaas po ba ang gulay o bumaba po? Bumaba po. Bumaba. Sa tingin nyo po, bakit po bumaba ang gulay? Siguro po maraming ani. Dahil sa maraming ani. Maraming dating nagdudal. Ate, matanong ko lang po kayo, no? Yung Department of Agriculture na spokesperson natin, na si Arnel de Mesa, meron siyang sinabi tungkol sa 100 million subsidy. Nabalitaan nyo na po ba yon? Para po sa ating mga magsasaka at mangingisda. Sa tingin niyo po ba makakatulong yon para po mababa or bumaba pa ang presyo dito po sa palengke? Opo. Sa paanong paraan po na bababa ang presyo? Okay lang yan, ate. Pero ngayon, ate, gusto kong kamustahin. Ano po ba yung mga presyo dito? Pwede niyo po bang isa-isahin? Unahin po natin dito sa Petchay. Maganda to, no? Kapag nagsasabaw tayo, magpetchay tayo ngayong maga. Ang lamig po ngayon, di ba? Kasi amihan pa lang ngayon, ate. Magkano po ba dito per kilo, ate? 120 kilo. 120 per kilo. Yung isang ganito, te? 15 lang. 15 lang. Tingnan nyo. Para sa mga tight ang budget dyan. At dahil swelduhan na bukas, di ba? Tamang-tama. Ngayon, ate, magkano dito sa mga talbos? Pangsabaw. 15 isang tali. 15 isang tali. Dito po, ito po, magkano po dito? 20. 20 per kilo po. Tali po. Per tali. Ito po, yung mga talbos natin. Yung sa rin po. Magkano po? 15 po. 15 din. Ay, lipat naman tayo, ate. Tingnan natin yung mga paninda mo. Libutin lang natin, mga kasangbahay. Ayan, ito po. Ay, sorry po, ate. Ay, sorry po. Ngayon, ate, tingnan po natin. Ito pong mga patatas na pwedeng gawing french fries ngayong umaga. Magkano to, ate? Ate Maria? 90 po. 90 per kilo, mga kasambahay. Alam nyo ba, ito parang siyang puno eh. Anong tawag dito, te? Broccoli. Ito
Itong broccoli, magkano po ngayon? 180 per kilo. 180 per kilo. Tamang-tama to. Masarap to pag nilalagyan ng beef. Ganyan. Tapos may oyster sauce. Eh ate, yung ano po ninyo, mga carrots po, magkano po? 144 per kilo. Ito po ay garlic po na puti. White onion. Ano pong kaibahan nito sa karaniwang garlic? Ano pong kaibahan po ng white garlic sa ordinaryong garlic? Parehas lang naman po na panggisa. Ayan, para sa mga tight ang budget, mag-fried rice na kayo, panggisa, onion. Magkano yung onion po, balita ko, oversupply ng onion ngayong Marso sa kanang kamatis. O, unahin natin magkano po ang ito po, onion? 20 per pack. Ito pong kamatis per kilo. 60 per kilo. 60 lang per kilo. 60 lang per kilo. Ngayon po mga kasangbahay, alamin naman po natin ang presyo ng gulay. Okay, umpisahan natin sa kalabasa. Ang kalabasa po ay nagkakahalaga ng 60 pesos per kilo. Ang talong ay 80 pesos per kilo lang. Sa kamatis, syempre oversupply po ito, 60 pesos per kilo. Ang repolyo po ay 70 pesos per kilo. Sa carrots, 130 pesos per kilo. At ang patatas, 90 pesos per kilo po yan. At sa mga gustong magprito o magsabaw, meron po tayong bangus. Ito po ay 180 hanggang 200 pesos per kilo. Sa tilapia, 120 hanggang 150 pesos per kilo. Ang galunggong ay 180 hanggang 300 pesos per kilo. Dako naman po tayo sa mga paboritong pangsahog, sa adobo, sa sinigang, dahil balita ko po, bumaba na po ang baboy ngayon. Kaya samantalahin na po natin bisitahin dito sa palengke ng Pasay City. Una po sa lahat ay ang pork kasim. Ito po ay nagkakahalaga ng 300 hanggang 310 pesos per kilo. Pareho lang po sila ng presyo ng pork pige. At syempre po sa liempo, 360 hanggang 370 pesos per kilo. Kaya tama, dahil po bumaba ang presyo ng baboy ngayon kumpara po nung nakaraan, saka pa, pwede mo lang pangsigang, pang adobo, di ba mga kasambahay? At kung nagtitipid ka mga kasambahay, manok ang sagot dyan kasi ang drumstick, 170 pesos per kilo lang yan. Ang wings ay 210 pesos per kilo. Ang whole dress chicken ay 180 hanggang 200 pesos per kilo. At yan po ang update mula po dito sa Pasay City Market. Balik po sa inyo dyan. Ay, maraming salamat Joy sa iyong update para sa ating mga nanay o sa mga mamimili dyan sa Pasay City Public Market. Maraming salamat! Batiin ko muna yung mga kasama ni Joy Rabina. Yan, Christy Peligro, Criselda Coleta, Nico Coleta, Minda Sional, Tony Ver Redondo. Yun, sa inyo pong lahat dyan. Ayan, pati si Judren, kasama si Mones. Okay. Maaring makaranas ng danger level ng heat index ang Coron, Palawan ngayong araw ng Huwebes, March 5, 2026. Batay sa forecast ng DOST Pag-asa, maaring pumalo sa 42 degrees Celsius ang mararamdaman na heat index sa Coron, Palawan na pasok sa danger level. Nagsisimula na ring maramdaman ang mas mainit na temperatura kung saan malaking bahagi ng bansa ang makararanas ng extreme caution level ng heat index. Dito ay maaaring umabot ng 33 hanggang 41 degrees Celsius ang mararamdamang init, kabilang na ang Metro Manila at ilang pang mga probinsya. Hataw Balita ngayon. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes, March 5. Panorin pa natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, March 5, 2026. Meron pa rin dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Una na dito ang northeast monsoon na umiiral dito sa may extreme northern Luzon.
Pangalawa, ang easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral naman dito sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Itong easterlies, yun may dahilan kung bakit yung malaking bahagi ng bansa natin ay nakakaranas ng mainit na panahon. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng northeast monsoon, makakaranas ng maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan dito sa may Batanes, Apayao at Cagayan. Dito naman sa may Ilocos Norte, bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains, dulot pa rin naman ito ng amihan. For Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Kung may mga pag-ulan man, isolated rain showers lamang po ito o yung mga panandali ang localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 22 to 32 degrees Celsius. Lawag, 23 to 32 degrees Celsius. For Tugigaraw, 23 to 31 degrees Celsius. Baguio, 16 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 20 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 32 degrees Celsius. Dulot ng easterlies, inaasahan natin makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Surigao del Sur, Davao de Oro at Davao Oriental. Para naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, buong Visayas at Palawan, makakaranas din sila ng maaliwalas na panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands, Puerto Princesa, Cebu at Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. For Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. At Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Hindi pa po tapos ang ating amihan season pero ang Pag-asa ay muli na nagmumonitor ng heat index para na rin sa paghahanda natin sa darating nating tag-init. Ang heat index po, ito yung init na nararamdaman ng ating katawan. Hindi po ito yung aktual na temperatura. Ang heat index ay yung pinagsamang temperatura pati na rin halumigmig or humidity. Inaasahan natin habang palapit ang ating tag-init, madadagdagan yung mga areas natin na makakaranas ng mga matataas na heat index. Pero kahapon, March 4, 2026, ang pinakamataas nating naitala na heat index ay dito sa may Coron, Palawan with 42 degrees Celsius. Para naman sa Metro Manila, 35 to 36 degrees Celsius. Para sa ating heat index forecast ngayong araw, inaasahan natin pinakamataas pa rin nating maitatala ay dito sa may Coron, Palawan with 42 degrees Celsius at dito naman sa Metro Manila, 36 degrees Celsius. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin dahil ang mataas na heat index ay may masamang epekto po para sa ating katawan. So yung mga kababayan po natin ay nire-remind po natin kung maaari, huwag po tayong lumabas na tanghali o kaya ng hapon. Kung lalabas man po tayo, magdala tayo ng pananggalang sa init, katulad na ng payong at magsuot tayo ng mga light-colored shirts. Ugaliin din po natin uminom ng maraming tubig. Para sa karagdagang impormasyon sa ating heat index, bisitahin na lamang ang ating website pag-asa.dost.gov.ph. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 6:11 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:05 p.m. At napanood natin, nag-update mula kay Pag-asa Weather Specialist, Chanel Dominguez. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo po magpasalamat sa Diyos na may lalang. Sa lalong umiinit na tagisan sa UNTV Volleyball League Season 4, muling nagpakita ng pagkadominante ang NHA Home Masters at PhilHealth Insurers matapos na muling mauwi ang kanilang pagkapanalo sa ikalawang pagkakataon. Nasungkit naman ng AAP Lady Gunnar ang kanilang unang pagkapanalo matapos ang dalawang setback. May humahataw na balita si Mia Alonso.
ng NHA Home Masters ang kanilang naging laban kontra Pag-ibig Fund Ladies Masters sa tagisan sa loob ng volleyball court. Bagamat determinado at naging maganda rin ang laro ng MMDA dahil sa kanilang ipinakitang intense play sa pagpalo ng bola at dikit na puntos lalo na sa unang set, pumabor pa rin ang resulta sa NHA team at tinapos na agad ang laban sa isang solid sweep win na 3-0 sa score na 25-18, 25-20 at 25-20. At muling nadepensahan ang kanilang standing sa ikalawang pagkakataon. Ayon naman kay Coach Mike Reynoso, bagamat wagi ang kuponan, napansin niyang naging mabagal ang facing ng laro ng team na isa sa kailangan nilang pagtuunan ng pansin sa susunod na game. So, i-work on namin kasi hindi pwedeng ganun ng ganun, lalo na kapag explosive kagad yung kalaban namin sa simula pa lang, mukhang baka hindi na kami makabangon. Kinilala naman bilang best player of the game si Maricela Cecilio mula sa kanyang attack at 3 service aces. Sa second game, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Philippine Health Insurers at agad na ring sinelyuhan ang kanilang ikalawang pagkapanalo kontra MMDA Lady Spikers sa isang solid sweep na 3-0 sa score na 25-6, 25-12 at 25-15. Best player of the game naman si Renilyn Raterta matapos magpamalas ng 4 attacks at 4 service aces. Ayon naman sa head coach na si Anthony Carl Espino, puspusan lagi ang paghahanda ng kuponan sa bawat salang ng kanilang laban upang hindi mawala ang momentum sa laro. Nalabi ko nga sa kanila, huwag silang mag-underestimate ng mga kalaban. Continuous na communication sa bawat isa. Yun ang palagi ko namin sa kanila. Samantala sa third game ng AFP Lady Gunner kontra Pag-ibig Fund Ladies Smashers, naging mainit ang tagisan at pagpapalitan ng set at momentum ng magkabilang panig. Sa unang set, agad na dinomina ng Pag-ibig Fund ang laro at nasungkit ang panalo sa score na 25-21. Ngunit hindi nagpahuli ang AFP Lady Gunner. Bumawi agad sa ikalawang set at inagaw ito sa score na 25-18 upang maitabla ang laban. Sa ikatlong set, muling nagpakitang gilas ang Pag-ibig Fund at kinuha ang set sa score na 25-20 para makalamang sa match. Pero hindi pa rito nagtapos ang bakbakan. Sa ika-4 na set, determinado na bumalik ang AFP at tinapos ito sa 25-17 na nagresulta ng all-tied at naghatid sa kanila sa deciding 5th set. Habang tumitindi ang palitan ng atake at depensa, nagkaroon ng hindi inaasahang pagbagsak sa court si Diana Maceda na isa sa mga ace player ng Pag-ibig Fund Lady Smasher. Agad naman siyang nirespondihan ng UNTV News team upang bigyan ng paunang lunas at dinala sa pinakamalapit na ospital. Sa pagpapatuloy ng game, malinaw na nakaapekto ang insidente sa momentum ng kuponan. Naging mas mainit ang sagupaan at palitan ng bola sa net hanggang sa tuluyan ng sinelyuhan ng AFP Lady Gunner ang kanilang panalo sa unang pagkakataon matapos ang dalawang magkasunod na pagkatalo. Naiuwi ng AFP ang kanilang unang panalo sa score na 15-8. Tinanghal namang best player of the game si Florence Madulid mula sa kanyang 18 attacks, 1 block at 1 ace. Ginawa namin yung mga laps namin na sa laro na mga pagkakamali. Talagang pinalakas namin bagong sistema na training program ginawa. Yun na ngayon nakuha naman namin. Sana magtuloy-tuloy. Sa pagpapatuloy ng tagisan sa Season 4 ng Volleyball League, patuloy na ipinapakita ng bawat kuponan ng tibay, disiplina at determinasyon sa bawat labang puno ng emosyon at adjustment. Patunay na ang bawat set ay may dalang bagong hamon at bagong pagkakataon sa UVL. Kaya naman muling abangan sa linggo, March 8, ang muling paghaharap ng mga koponan. Sa unang match, alas 12 ng tanghali, muling sasabak ang Comelec Suffragettes kontra DFA Emissaries. Susunod nito ng paghaharap ng PNP Lady Patrollers laban sa MMDA Lady Spikers ng alas 2 ng hapon. At pagsapit ng alas 4 ng hapon, magtatapat ang BFP Lady Firefighters at DNR Lawin Spikers. Tutukan ang paghaharap ng mga kuponan sa nag-iisang liga ng public servants.
Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Winning Sports, win for charity. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Mia. At bago tayo magpaalam, narito po ang mga balitang aabangan ngayong araw ng Huwebes, March 5, 2026. Bagong Kamuning Footbridge at Busway Station ininspeksyon o i-inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hataw Balita ngayon. Mga Pilipinong manggagawa, pasahero at mga turista ang na-stranded sa Middle East nakatakdang dumating sa bansa ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Update sa tensyon sa Middle East, abangan development sa nakaambang big-time oil price hike, tutukan. Hataw Balita ngayon. Dating Senator Antonio Trillanes maghahain ng reklamong cyber libel at perjury laban kay Attorney Levy Baligon at 18 dating miyembro ng Marines. Hataw Balita ngayon. Development sa issue ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, tutukan. Hataw Balita ngayon. At resulta ng February 2026 inflation rate, ilalabas ng Philippine Statistics Authority ngayong araw. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, talatang 32. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabaging, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ikalima sa buwan ng Marso 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350, ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ako naman si Bernard Dalis. Wala ng bati. Salamat, Ma'am Joanne. Maraming salamat sa lahat. 2 oras po ninyong pagtuto o tinutukan ang Hataw Balita ngayon. Ako naman po, si Annie Randoli. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Stand by! Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.